Hindi na dapat maulit ito. Kung maulit ito, heavier fine and Baduy. 1 million? 1 million lang? Magkano kinikita na lintik na app na yan o yung online gambling na yan? Tas 1 million lang? Baka 100 million ang kinikita niyan, tas ganyan na alam mo kung bakit mayaman na sinasabi ko mayaman ito? Ilintik ilan yung binigay na iPhone? If they can do that, na magbigay ng iPhone, ilan yun? Sabi nga, magkano yung total nun? Million eh. More than million ng total nung binigay nila eh. If they can do that, ano ngayon ng 1 million? Tapos stern warning, katarantaduhan. No wonder, kaya hindi tayo sinusunod ito mga hindot na to dahil ganyan ang gobyerno natin. Ewan ko naman dito kay Fernando na naman na to, tong congressman na to. Simula lang matapang pero yung tapang nito bumabahag porket eto siguro dahil si Lagdameo nagsalita. Yung buntot nito ni parang hindi dapat matindi, hindi lang dapat stern warning, suspension. Yun ang gusto namin mga madinig at saka siguro mga at least 10 million man lang na penalty. Yung aaray ba, alam mo, the reason why binibigyan mong penalty yung isang tao para umaray, kumirot, di ba? Yung kirot na yon, hindi ko na uulitin. Yung 1 million, hindi bibigay ng kirot yun. Dapat ako na lang naging congressman kaysa dito eh. Hindi, joke lang yun. Joke lang po yun. Wala akong plano maging congressman. Wala talaga. That Oo lang ng oo. Supot pala. Supot! it can lead, another violation can lead to the suspension and ultimately the cancellation of their license. So yan po, Inang stern warning. Shit! Kaya alam mo, eto sorry to say kaya ganito itong bansa na ito. That kind of treat sa batas. Kasi literal naman sinabi na nila, there were violations. If there is violation, therefore, it should be suspension. Hindi pwedeng warning kita. Siyempre di nauulit yan. Ang point ko dito, dapat yung penalty mas matindi. Pinagagalit niyo ako. Tapos yung congressman naman, oo. Support! na ipatupad namin, nagbayad po sila ng 1 milyong piso at minandohan din po namin sila, Your Honor, na ihinto na yung nasabing promotion na yon. Pangalawa, meron po kayong Proud ka pa, ha? pinakita rin na Posas Rosas. Your Honor, marami po dyan ay hindi mga licensee ng PAGCOR. Hanggang sa mga oras na ito, mahigit halos tumatabla lang po 50% ng nag-ooperate ay may lisensya ng PAGCOR, 50% po naman ay illegal. Kaya ang akin po, kung wala pong tinutukoy dyan, hindi po kamukha nung kay Ivana kanina, Your Honor, na inyong tinukoy, nag-identify siya ng online gaming operator. Legal po yun. Meron po kaming karapatang mag-issue ng isang warning at magpabayad ng fine. Pero gusto ko pong liwanagin sa miyembro ng committee ito, gayon din naman sa ating butihing chairperson, na 50% of the current operators of online gaming are illegal. Ano gagawin nyo? We do not have any jurisdiction over them. Nung ako po ay nag-assume ng chairmanship ng PAGCOR, ay halos nasa 8. So bale, inutil pala kayo. Wala pala daw silang magagawa kasi wala daw sa ilalim nila yon, wala daw sa jurisdiction nila yon. So mga inutil pala kayo pagdating sa online gambling. Anong gagawin ninyo mga congressman nating mga walang ginawa kung hindi impeachment ang inatupag? Ano gagawin nyo ngayon? 10% pa lang po ang legal noon. Pero with our reforms, with the structure that we have set up,
medyo nakaangat na po at sa ngayon, ang amin pong paniwala ay nasa halos tabla na po, 50-50. Pero hindi pa po, Congressman sa Fernando, mahinto yung illegal online gaming operators. At ang masama po rito, wala po sa Pilipinas sila. Sila po ay nasa abroad na gumagamit ng mga influencers na mga kababayan natin. Thank you, Chair Al, dun sa paglilinaw na yun. Ngayon, malinaw na po na illegal itong karamihan ng mga online sugal. Ano po yung mga pamamaraan para mapanagot natin itong mga content creator na walang habas na makapag-promote ng online sugal? Kasi, Madam Chair, pinag-uusapan natin itong mga content creator na to by the millions ang kanilang follower. At ina-identify nila, Chair Al, ito pong mga online gaming site. Say for example, 1365, tapos Peria Play. So ito, paano po kaya natin mapapanagot itong mga content Tulad creator? po yung binanggit yun na yun, hindi po license ng PAGCOR. Okay. Well, Your Honor, Madam Chairperson, with your permission, I would like to answer it. Congressman San Fernando, Your Honor, gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo sa pakikipag-ugnayan po ng PAGCOR sa DICT, sa NTC at sa CICC. Marami na po kaming sa pamamagitan nila ng mga ahensyang nabanggit ko, idinemanda sa korte. Nako po, Sapagkat- puro gayaan. Maliwanag po na pinatawag po at kinausap po ng CICC ang mga endorsers na yon at winarningan sila na hindi na po sila pwede mag-endorse ng mga illegal or non-PAGCOR licenses. Kaya meron na po silang pangkaso, kung hindi ako nagkakamali, himigit kubulang po sa mga 15 endorsers at top endorsers ang nahabla na po. At Pangalanan ninyo yung mga putang inang yan. Sorry pasensya na ho sa mga nakikinig, pasensya na sa mura, pero marami ho kasing dahil dyan sa mga putang inang influencer na yan, marami ho yan sinirang buhay. Kaya hindi dapat yung mga yang galangin dahil mga putang ina niya mga yan, hindi nila inisip ang mga kababayan natin. ongoing na po yung mga kaso nila. And in fairness, meron pong magagaling at maraming follower na mga content creators or endorsers ang voluntaryo na pong umatras at hindi na po sila nag-i-endorso ng mga illegal na site. Alam nyo, ito problema sa Pilipinas Ito okay lang sana sa akin kung ganyan kayo mag-treat Pero hindi kayo ganyan mag-treat sa mga kalaban nyo sa politika. Yung mga kalaban nyo sa politika, kahit wala namang ginawang masama, kinakasuhan nyo. Etong mga hindot na mga influencer na to na nagpo-promote ng gambling, puro warning, nagbago naman sila kasi hindi patas Kaya nakakainis. Okay lang sana kung ganyan sa lahat. Pero alam namin na you can do more, kaya nyo pang gipitin. Kasi ginigipit nyo nga yung mga opposition Kaya nyong gawin. Pero bakit hindi nyo ginagawa? Lintik. Sorry, na-high blood na ako. Tama na, tigil lang nga natin ng pagbibideo Kami ko. po sa kanila, Your Honor, lumipat na po sa mga legal operators. So, kami ganun po pa rin, naman, lumipat. walang police power, Shit. wala po kami magawa kung hindi magrekomenda lamang sa DICT, sa NTC, gayon din naman sa CICC ng mga inaakala naming dapat ay maparusahan. Salamat po, Chair Al, dun sa sinabi nyo. Kailangan po na mapanagot dahil equally liable itong mga content creator at influencer na to sa pagkalulong sa sugal ng mga Gumawa ka ng batas. Leche ka. Alam mo, kahit pa paano, may punto rin yung matanda na yun It's beyond their work and their jurisdiction.
Ngayon, trabaho niyo yan, mga lintik kayo, mga mambabatas kayo, wala kayong inatupag, hindi politika yung si VP Sara Duterte, isa ka pangindot ka, pumirma ka pa sa impeachment. Ngayon, busy lahat ng mga kasamaan mo dyan sa lintik na impeachment na yan. Kesa sana pag-ukulan yung mga dapat pag-ukulan sa bayan natin. Tulad nito, gumawa ka ng batas na pag ang mga influencer nag-promote ng gambling, kulong. Lintik kayo. Gawat ordinaryong Pilipino. Before I wind up, Madam Chair, gusto ko lang po maitanong, sa corporate operating budget nyo, ilang porsyento po dito ang nakalaan para sa doon sa mga social harm na tinatawag? Opo. Ngayon po, sa taong 2026, naging active Nanga-high blood ako sa inyo. Ang dami pala nagtatanong nito kung saan ko ba nabili. Meron po akong nilagay na basket dyan sa baba para alam nyo na kung saan ko to binili. Hindi kasi marami ngayon ang nai-stress at saka yung acid, kasi pang acid to yung pang acid reflux. Alam, sakit ko na ito, bata pa ako eh. Ang dami ko na na-try, lahat na-try ko na. Gaviscol, Max, Double Action, lahat na-try ko na. As in lahat po. Kasama yung Omeprazole, lahat. Ito lang ang naging effective. Walang biro. Hindi ako nagbibiro. Ito, hindi ko sasabihin sa inyo ito. Magkano lang naman to? Hindi ko naman kikitain to. Hindi ko kayayaman to. Ang akin lang, effective kasi. Gusto ko lang i-share. Talaga nare-relax yung dito mo, hindi siya umaangat. Alam mo ba saan nangyayari sa akin yan kahit tutulog ako? Umaangat yung ko dito, yung acid ko. Nasa hawak ko lang to habang tutulog ako. Pagka umaangat na siya, gaganon ko lang. Matik na. Tapos nawawala talaga siya. Hindi ako nagbibiro. Andyan yan. Marami kayong mabibili to pero kayong bibili ng mamahalin kasi budol yun. Mga 200 plus lang ito. Hitin mo na. Oh. At saka dito, lahat mapapatigil mo. Pag vape mo, lahat matitigil dito. Hit kayo ng hit nito. ito po ang PAGCOR dito sa game. Kaya lang, warning lang pag nasa mall kayo, huwag niyong tatakpan. Baka akala nila nagra-rugby ka, gumaganong. Pakita nyo pag sa mall kayo. Kasi minsan nasa mall ako, gumaganong-ganon ako eh. Sinabihan ako nung kaibigan ko, anong ginagawa mo dyan? Sabi, hindi ako umihitit ng rugby ha. Ginaganong ko to. Sabi ko, kailangan ipakita nyo, hindi ako umihitit ng rugby. Baka akala nila rugby. Ang mga responsible gaming projects po. Ang nakalaan po namin na budget at hindi po kinukuha sa amin mismo kung hindi sa tulong ng iba't ibang foundations ng mga casinos and licenses namin. Meron pong budget na ginagamit una. Gusto ko pong ibalita at nung isang taon ay hindi pa rin to nagaganap. Kailan lang may 24/7 hotline na po ang PAGCOR kung saan yan po makikita nyo na sa maraming billboards all over the country. 24/7 hotline kung saan ang mga nalululong po sa sugal ay meron na pong pwedeng tawagan at makonsulta. May partner po ang PAGCOR dyan, ang Seagulls Flock Foundation. Sila po ay may karanasan sa mga rehabilitation ng mga nalululong sa sugal. At sa kasalukuyan, aktibo po ito. Meron pong 6 sa bawat 12-hour shift na mga customer agents na sumasagot dito sa hotline na to. At gusto ko pong ipagbigay alam sa inyo, nung umpisa po siguro nahihiya pa yung mga gamers. Pero sa ngayon po, nagtala na kami nitong nakaraan 2 buwan ng himigit kumulang sa 100 katao ang amin nang natulungan sa pagbibigay ng 100 katao, walang kakwenta-kwenta. Sus! Ay nako, ito pag-usapan naman natin tong baha. Okay? Ito yung presidente nyo napakagaling. Pakinggan natin tong presidente nyo napakagaling at talagang proud na proud siya at miniting daw niya at napagtantaw na nila kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha dahil daw sa dami ng tubig. Ayop! Tapos lang namin yung briefing tungkol sa flooding situation sa Region 3.
At talagang ramdam na napakabigat ang ulan at napakarami ang bumagsak na tubig. Kaya Yun ang pinakadahilan niya kung bakit nabaha. Bumaha, dami daw pumatak na tubig. Natural. Kaya nga baha eh. Alam naman ang pumatak, apoy. Tapos nagbaha. Aboy, magtaka ka dun. Galing talaga ng presidente ninyo. Ayop. Diba? na-overwhelm lahat ng mga ating mga flood control na flood management programs. Ang problema, kitang-kita, siyempre alam naman natin na marami sa halimbawa sa Bulacan na mga flood control na hindi naman nagawa kaya nagkakaganto. Ngunit kailangan din natin maunawaan na hindi lang dahil sa problema ng flood control project, kung hindi pati na sa lakas talaga ng ulan na hindi pa natin nakita sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito ay ang naging resulta ng climate change. Kailangan maunawaan din ng tao Yun. na Dapat maunawaan ng tao na hindi talaga nila kasalanan. Kung hindi dahil sa ulan, sa dami ng tubig, climate change, yan ang lahat ng dahilan kung bakit nagkakaroon ng baha. Hindi kasalanan ng gobyerno. Payag kayo doon? Payag kayo mga kababayan, hindi kasalanan ng gobyerno? yung climate